Pinoy food trip ba ang hanap-hanap nyo? Wes, tara na't lumibot sa buong metro. Samahan natin si Good News Girl Bea sa pagtikim ng mga pagkaing may gata. Sa matyagang pagtiga, isang wonder sangkap ang makukuha. Malapot, makrema, malasa. Yan ang gata. Katas ng laman ng niyog na sasarap at sustansya, kabog na kabog. Matagal na raw itong ginagamit na pampasarap ng mga lutuin, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa ibang tropical countries din. Ang hati daw kasi nito bukod sa makremang lasa, masarap ding aroma. Pero ngayon, isang kakaibang gata trip ang ating mararanasan. Dahil bibigyan daan natin ang mga kakaibang pagkain ginataan. Pero meron kaming na-discovering mga bagong recipes na hindi natin inakala na hinahaluan pala ng gata. Narinig niyo na ba ang pagkain kung tawagin ay buwaloy puwek? Isang Thai dessert na gawa sa taro, poached quail eggs at syempre pa, gata ng nyog o coconut milk. Paborito ro ito ng mga customer dahil sa kaibang lasa ng gata nito. Pag fresh siya, mas malinamnam po i-compare po sa milk. Mahirap ang sabihin ng pangalan, madali naman daw gawin ang buwaloy. Paghaluin lang ang special coconut milk na may kasamang secret Thai spices, ang taro, quail eggs at lagyan ng mint leaves sa ibabaw. Itsura pa lang masarap na, ang lasa. Panalo rin kaya? Sa una, kapag kain mo dun sa quail egg, hindi mo inaakalang quail egg kasi masarap nga. Pero kapag sa dulo, malalasan mo, ay, ano ba, may quail egg pala siya. Ang buwaloy pasado sa panlasa ko. Pero para sa mga eksperto, papasa kaya ang kakaibang ginataang ito? Si Chef Romy madalas daw magluto ng pagkain may gata. Ang vlogger naman na si Ate May, gata hunter din. Napaka-creamy na niya, napakasarap. Tapos nagbi-blend dun sa nakasama ingredients na medyo sticky. Tama yung sinabi mo, medyo sticky na siya dahil dito sa taro. Tapos very creamy. Ngayon, tikman naman natin kung ano pa ba yung ibang kasama nitong dessert na to. Ano pa po bang meron dito, Chef, kakaiba? Ito ang quail egg. Napakasarap ng combination kasi yung quail egg bland lang kumbaga wala siyang lasa. But what makes more sense dun sa taro is nagbi-blend siya dun sa linamnam ng gata. Okay, so pag kinunbay mo siya, nasa taro yung tamis, tapos yung gata, yung creamy, diba? Plus the quail egg. Napakasarap ng combination. Kung ang gata bagay sa matamis, paano naman kaya sa maasim? Kombinasyon ng kamyas at gata. Kumusta naman kaya? Sa isang restaurant sa Makati, may isang ginataang recipe raw silang ipinagmamalaki, ang ginataang hipon sa kamyas. Bukod sa gata at hipon, ang special recipe ginagamitan ng kamatis, sibuyas, alamang, luya, bawang, at syempre, kamyas. Simple lang din ang paghahanda. Inihalo lang hipon sa ginisang sibuyas, bawang at alamang. Pagkatapos titimplahan ng paminta at gata. At kapag kumukulo na, ihinalo na rin ang kamyas. Kailangan daw hintayin mag-reduce ang gata para masabing luto na ang ginataang ito. Dahan-dahan yung pagluluto na low fire na hindi siya bibiglayin para lumabas yung tamang yung nag-o-oil siya. Pero bakit nga ba ito ang best seller nila? Sabi ko sa'yo, tama, masarap. Perfect. And the gata is very good. Pwede bang ubusin ko na? Vlogger at chef, hindi rin pinalagpas ang pagkakataong matikman na ang tamis-asim ng ginataang hipon sa kamyas. Yung kamyas, tama-tama yung pagkaluto niya. Ano
nanunuot talaga yung lasa ng gata doon sa hipon. Kaya napaka malinamnam niya talaga. Hahanap-hanapin mo. Opo, tama. Kung naglaway kayo sa maasim na ginataang yun, siguradong matatakam kayo sa isa pang kakaibang ginataang na diskubre namin. Bida sa restaurant na ito ang bagnet, pero kakaibang makeover ang natanggap ng bidang bagnet dahil meron silang creamy version dito. Ang ginataang bagnet. Siyempre, pag Filipino, di ba, talagang mahilig sa mga gata. At saka, may crunchy na siya, parang chicharon. Bubuhos mo lang naman yung iba-ibang sauces. Pinagsama-sama nila ang sili, sibuyas, gata at syempre, ang malinamnam at malutong na bagnet. Ang good news, hindi lang daw masarap ang ginataang bagnet, budget-friendly pa. Dahil ang combo meal, 110 pesos lang. Ang order naman na good for 2, 185 pesos lang. Ano naman kaya ang say ng ating mga bisita sa lasa ng bagnet na may gata? Tama-tama yung tender ng meat na nagbi-blend yung crispiness niya dun sa lapot nung gata niya. Nung natikman ko na siya, grabe. It was like an explosion of flavors na very pleasing. O diba, ang dating akala nating para lang sa ilang lutuin, pwedeng-pwede pa palang magmasarap ang iba pang mga pagkain. Patunay lang ang gata na lalong lumalabas ang sarap ng buhay kapag napipiga ng gusto ang mga bagay-bagay. Nang dahil sa mga natuklasan kong bagong coconut milk recipes, napatunayan ko na talaga namang ang pagkain more fun pag may gata.